Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ka agad sumagot si Fang Biao, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging mas matako. Matapos ang mahabang oras na paghihintay, sa wakas ay tumanggo siya. Kung mabibigyan ng pagkakataon, bakit hindi? Kahit na ang relasyon sa pagitan ng Diyos ng Yelo at ng kanyang sarili ay mabuti, ito rin ay isang tagalabas. Gayunpaman, kung ito ay ang kanyang sariling anak, ito ay magiging iba. Sa oras na iyon, magkahawak kamay ang pamilya ni Fang ngayon at sa hinaharap, at hindi na kailangang makita ang mukha ng sino man sa mundo ng disyerto. Gayunpaman, hindi tulad ni Liu Tao, si Fang Biao ay may dalawang kamay sa paghahanda. Bago talaga siya magpasya ng tagumpay o pagkatalo, hindi siya pipili ng panig na tatayo, ngunit bahagyang maging madla. Sa oras na ito, bahagyang tumayo si Aaron sa hangin, malamig na tumingin pabalik kay Fang Kun, at pinatay si Hitaw sa kanyang mga mata. Pinunasan ni Fang Kun ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumingin kay Aaron na may mabangis na ngiti. Bakit? Hindi ka ba naging mabangis ngayon? Bakit bigla kang tumigil? Oo, may nararamdaman akong pamilyar. Marahang pinunasan ni Aaron ang pulbos sa kanyang mukha at sinabing, ano na naman ang kakaiba mong poison powder? Malamig na ngumiti si Fang Kun, noong huli akong nasa kulungan, hindi ko hinayaang patayin ka ng mga pumatay. Maswerte kang natagpuan ang aking ama at si Mr. Chai. Hindi mahalaga. Ngayon hayaan mong suriin ito. Paano mo nararamdaman mo ngayon? Si Fang Kun ay likas na may kumpiyansa tungkol sa kakaibang poison powder. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Fang Kun si Han Sanchen na pinigilan ng ganitong uri ng lason at pinatay ng kanyang sarili gamit ang yelo at apoy. Nagawa niyang ipahiya siya minsan sa kulungan. Ngayon, maaari niya itong ipahiya sa pangalawang pagkakataon sa harap ng lahat ng taong ito. Kapag naiisip ko ito, mas nagiging mabangis ang panunuya ni Fang Kun. Hindi umimik si Han Sanchen, ngunit sumuko lang para sa isang segundo, sinabi niya sa kanya ang kanyang nararamdaman. Gumalaw siya na parang kuneho. Pagkatapos, tinamaan niya ang langit na parang agila, nasira ang libu-libong milya at darating sa isang iglap. Ano? At, ano? Halos sabay-sabay, mula sa kalagitnaan ng hangin hanggang sa lupa, mula sa ama at anak ng pamilya Fang, maging kay Liu Tao, at Chai Rong sa malapit, lahat sila ay nabigla. Paanong hindi alam ni Chai Rong ang kakaibang poison powder na kilala ng pamilya Fang at ng pamilya Liu, bilang isang maalamat na elder sa disyerto. Bagamat hindi niya narinig sina Liu Tao at Fang Biao na nag-uusap tungkol sa kahit ano mula pa sa simula, kumain siya ng mas maraming asin kaysa sa kanya maraming tao ang naglalakad ng higit sa iba. Halos alam na nila ang kanilang pinag-uusapan sa isang sulyap. Nais niyang ihinto ang labanan sa unang pagkakataon, at tinuruan pa si Fang Kun ng leksyon para ipaalam sa kanya kung ano ang paggalang. Ngunit sa mga mata ni na Fang Biao at Liu Kun, napansin din niya ang pulbos sa Aaron, Kiju powder. Alam niya ang kapangyarihan ng lason na ito, kahit na ito ay malakas ito ay dahil hindi ko sinasadyang nakuha ito. Parang natanggal ang kuko ng tigre at natanggal ang ngipin ng leon. Sa oras na iyon, nagmamadali akong kumilos, ngunit katumbas ito ng paglalagay sa aking sarili sa panganib. Ito ang teritoryo ng pamilya Fang, at tinitingnan ito ng pamilya Liu. Kapag nakulong, parang leon na nakulong. Matatalo ako sa digmaan, kasama ang aking maalamat na posisyon sa mundo ng disyerto. Sa makatuwid, nagpasya din siya, obserbahan ang sitwasyon. Ngunit saan mo may isip ito? Wala pang isang sandali matapos ilabas ang ideya, si Han Sanchen sa kabilang dulo ay nakalusot sa kalaban. Bang! Gitna!
Halos nang magulat ang mga taong ito na ang Aaron ay nalasan at malaya pa ring gumagalaw, biglang sinuntok ni Aaron. Sa kabilang dulo si Fang Kun sa harap niya, bagamat naglabas si Fang Kun ng lakas para labanan, ngunit sa ilalim ng walang awa na suntok ni Aaron, biglang bumukas na parang papel ang pagtutol ni Fang Kun, tapos naramdaman na lang niya ang paglukot ng tiyan niya, at halos magpakita ng tupi ang buong tao at diretsyong bumagsak mula sa langit boom, parang bulalakaw na bumagsak sa lupa. Tumama ang katawan ni Fang Kun sa isang sulok ng bulwagan ng bato sa tabi ng pangunahing bulwagan. Saglit, ang bulwagan ng bato at mga halijing bato na gawa sa bato ay direktang sumabog at naging hindi mabilang na mga pinong bato na lumilipad sa paligid. Ang buong eksena ay tahimik at patay na tahimik, halos nanatili sina Soyan at Lu sa kinaroroonan nila, at hindi man lang kumurap ang kanilang mga mata, natigilan sila at nauto. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. May mga taong nagnanakaw sa mga kamag-anak, ang iba ay naghihintay. Umalis ka kaagad. Nakahanap na ng dahilan si Fang Kun, kaya sumigaw kaagad hanggang pag-akyat nila, kaya mabilis na bumigay ang maraming tao na hindi nakakaalam ng katotohanan. Ayon sa plano ni Fang Kun, kung magkamali si Fang Kun o hindi ito susuportahan nila ito kaagad. Bagamat hindi nila inaasahang matatalo si Fang Kun ng ganoon kabilis, ang dapat ipatupad ay kailangan pa ring ipatupad. Hindi umimik si Fang Biao. Bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Sa madaling salita, ito ay isang kahihiyan. Sumang-ayon na hamanin ang Diyos ng Yelo at magsikap para sa pagkakataong mabigla ang mundo sa unang digmaang pandaigdig. Ngayon parang panaginip lang ng tanga. Isang suntok, diretso siyang napatay ng pangalawa. Anong klaseng abnormal na lakas ito? Ngunit noong una niyang nais na gumawa ng isang hakbang, ang libu-libong piling tropa ay nagtipon at pinalibutan ang Aaron ng isang maliit na pangkat ng daan-daang tao. Kasabay nito, ang mga taong nanatili sa lupa ay direktang bumuo ng isang malaking hanay sa anyong tao. Congenital Six Harmonies Array. Halos mapakunot ang noo ni Fang Biao nang makita ang hanay, na isa sa 4 na ipinagbabawal na hanay ng kanyang pamilyang Fang. Kasabay nito, ito rin ang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay na itinatag ng pamilya Fang, ang kapangyarihan ng 4 na pamilya sa isang iglap. Mula noong sinaunang panahon, sinabi ng pamilya Fang na ang 6 sa isa ay nagbubukas at ang lahat ng bagay ay nalipol. Ang kapangyarihan ng 6 sa isang hanay ay kilala mula sa kanilang sariling mga kaisipan. Gayunpaman, ito rin ay dahil ito ay masyadong makapangyarihan, pumatay ng masyadong mabangis at marahas. Sa makatuwid, pagkatapos sumikat ang pamilya Fang, unti-unti nitong isinama ang array sa ipinagbabawal na hanay. Ngunit ang mabahong batang ito, ang kanyang sariling mga tao ay natutunan ang hanay na ito. Kumunat ang noo ni Fang Biao. Kahit siya ay hindi alam kung paano gamitin ang array na ito. Ang Panginoon ng ipinagbabawal na Dharma ay karaniwang may-ari ng bawat pamilya, ngunit maaaring hindi ibigay ng bawat may-ari ang lahat ng kanyang kakayahan. Pipili sila ng angkop na Dharma sa susunod na may-ari. Sa makatuwid, ang ipinagbabawal na hanay ng Congenital Liuhei Array ay hindi ipinasa ng matanda sa kanyang sarili, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ipinasa ito ng matanda sa kanyang anak. Next generation na talaga. Nagulat si Fang Biao at nairita. Sa oras na ito, hindi nagsasalita ng kalokohan ang Aaron sa harap ng daan-daang tao na sumugod. Malaki ang swerte niya sa kanyang enerhiya. Ilang sandali, umungal ang mga ulap sa langit. Para siyang dakilang luho na walang kamatayan. Umihip ang hangin sa pagitan ng kanyang mga kamay. Sa kanyang mga kamay, dahan-dahan ding lumabas ang isang malaking black and gold energy ball. Sa lupa, libu-libong tao ang nakaupo na naka-cross-legged, at ang kanilang mga kamay ay nasa maayos at pare-parehong mga kilos na may potensyal na 6 na harmonies. Ang bawat kilos ay salamin. Nang mabuksan ang 6 harmonies, biglang kumislap ang 6 na salamin ng walang laman, at pagkatapos ay naiwan ang diwan ng walang laman upang bumuo ng kakaibang hexagono. Biglang sumugod ang mga lalaking ito, maaari siyang tumiklap at magmuni-muni ng Palladian sa 6 na salamin, at sa wakas ay magtipon sa huling malaking salamin. Biglang umalangaw paitaas ang isang gintong liwanag na may kapal ng kanyang braso. Isang tao ang ganito, at gayon din ang libu-libong tao sa hanay. Kapag ang gininto ang liwanag ng libu-libong armas ay nagsama-sama,
Ito ay parang isang haligi ng Optimus na dumiretso mula sa lupa patungo sa hangin. Ang lupa ay yumanig at napunit sa hangin. Ang malaking gintong haligi ay malinaw na may potensyal na sirain ang langit at lupa. Bilang karagdagan, mayroong 100 pangkat ng mga tao na humawak ng Aeron ng tuloy-tuloy. Hindi eksakto ang pagkakaayos ni Fangkun. Nanliit ang mga mata ni Chilao at bahagyang inangat ang ulo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panlulumo. Kahit na siya ay hindi makatakas sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming hanay at maraming eksperto. Naikuyom ni Fang Biao ang kanyang kamao, ang kanyang ekspresyon ay tense, at may bakas pa ng pawis sa kanyang noo. Kung siya ay maghimagsik, siya ay magtatagumpay o mabibigo. Ang mga mata ni Liu Tao ay may bisyo rin. Nais niyang ang Aeron ay direktang sirain ng mga ipinagbabawal na hanay ng Liu He upang mapawi ang kanyang puot at maibalik ang prestihiyo ng kanyang 4 na pamilyang Liu. Sinulyapan ni Soyan ang parehong kinakabahang berdeng butil, ngunit hindi sinasadyang napatingin kay Ivory doon. Ang nakakapagtaka sa kanya ay kahit na si Ivory ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata sa oras na ito, ang hindi niya kayang takpan ay ang kawalang interes sa mukha ni Ivory. Mukhang siya. Hindi man lang siya nag-aalala tungkol sa Aeron. Si Aeron, na nasa gitna, ay tumingin sa mga gintong haligi na halos naging ginto ang kanyang mukha at ang daan-daang tao na kinubkob sa kanyang paligid. Hindi naman siya mahiyain. Sa kabaligtaran, siya ay interesado lamang sa pakikipaglaban. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!